ng isang kalesa patungo sa bahay ni Kapitan Tiago sa San Diego. Inabutan nila sa daanan ang prosesyon na may iba't ibang mga santo. Si Kapitan Tiago ang tumulong kay Basilio upang makapag-aral ng medisina. Sa tuwing uuwi si Basilio sa San Diego, lagi niyang binibisita ang libingan ng kanyang ina. Ngunit isang araw, may isang lihim siyang nalaman. Ginoong Simeon, ngunit ano ang ginagawa niyo dito sa libingan na aking ina? Isang pagbabalik tanaw ang nangyari kay Basilio. Sa paghabol niya sa kanyang ina, may 13 taon na ang nakakalipas. Isang lalaking nagngangalang Crisostomo Ibarra ang kanyang inabutan sa gubat. Dito'y pinakiusapan siya na tulungan sunugin ang isang bangkay ng lalaking di niya kakilala. May tutulong po ba ka sa inyo, Ginoong Simeon? Ano ang ginagawa mo sa gubat na ito? 13 taon na nakakaraan, dito din tayo nagtagpo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Crisostomo Ibarra, na ang akalan lahat ay patay na. Patay na limang inyong nalaman. Hindi mo ba alam kung maaaring ikapahamak mo ito? Ngunit iba ang pagkilala ko sa iyo, Ginoong Simeon. Ang pagkakatuklas mo sa aking lihim ay isang malaking banda para sa akin. Noon ay nahatulan ka ng isang filibustero, kaya ka nakulong. Ngunit tayo lang dalawa ang nakaalam sa aking lihim. Ngunit kung mawala ka sa aking landas, manatili itong lihim sa gubat na ito. Iba pala ang pagkakilala ko sa inyo. Ako na parito 13 taon na nakaraan dahil sa aking dakilang kaibigan dahil pinaglaban niya ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. Kung hindi nag-aaral ang ating mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng ating pamahalaan. Isang malaking pagkakamali. Hindi kailanman magiging wikang pambansa ito. Mali ang iyong pag-iisip, Ginoong Simeon. Sa simula pa lang, akin na nasaksihan ang iyong lupon. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simeon. Gusto ko pong makapagtapos ng isang doktor. At kung makatapos ka ng doktor, makikita mo ba ang iyong bayan na masaya? Ngunit anong gusto mong gawin ko? Pareho lang tayo, Basilio. Ganon din ako noon. Ako pa ang kanilang kamumuhian. Natural lang sa tao ang kamumuhian. Ngunit isa lang ang mahihigi ko. Huwag mong ipagkalat ang aking lihim sa iba. Mamuhay ka lang sa iyo, Basilio. Hindi ko hinihingi ang itago ang aking lihim. Tsak na hindi ka paniniwala ng iba. Pagkatapos nito ay payapang umalis si Basilio. Nanatili naman si Simeon sa kanyang kinatatayuan. Tama kaya aking ginawa. Bahala na. Mamatay kung mamatay. Kaunting tiis na lang. At malapit na akong magtagumpay.